Ayan, magandang araw po sa ating lahat mga idol at mga kabayan. Patuloy po nating pag-uusapan itong patungkol sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon. So kung maalala nyo, nung nakaraang araw ay nanawagan o nag-apila itong si Senator Amy Marcos dito sa ating Pangulo na si BBM. Na ang sabi niya ay kung maaari ay pirmahan na agad o pirmahan na as soon as possible. Ibig sabihin, sa madaling panahon, yung nasabing ratified bill. Nag-apila si Manang Ay Marcos pagkatapos nung bicameral conference. So nung nakaraan araw ay narinig natin mismo doon sa tagapagsalita ng palasyo na si Atty. Claire Castro sa isinagawang press briefing sa Malacanang ay tinanong siya ng isang reporter ng DZRH na si Ma'am Lit Narciso kung pipirmahan ba ng Pangulo o ibebeto yung nasabing ratified bill. Ang sagot po ni Atty. Claire Castro ay wala pang natatanggap na enrolled bill yung ating Pangulo at kung may natanggap na ay pag-aaralan ito, mga idol at mga bayan. So kung mapapansin nyo, magkaiba po yung sinasabi ng dalawa. Kasi sabi ni Manang Amy ay kung maaari, pirmahan na as soon as possible sa madaling panahon. Ibig sabihin, na-transmit na sa ating Pangulo yung nasabing panukalang batas kung sa panig ni Manang Amy yung ating titingnan. Pero dito po sa panig ng Malacanang, sinabi po ng tagapagsalita ng palasyo na wala pang natatanggap na enrolled bill. Sino kaya yung nagsasabi ng totoo? So ngayon parang pinagmumukha tayong tanga, mga idol at mga bayan, at pinapaasa. Kasi alam natin na talagang maraming umasa. At maraming nag-antay kung pipirmahan ng Pangulo o ibebeto yung nasabing panukalang batas. Yun pala ay wala pa naman palang nangyaring transmittal. Hindi pa na-transmit yung panukalang batas na yun, yung ratified bill na yun, hindi pa naipasa sa ating Pangulo. So paano pipirmahan ng Pangulo kung wala pa siyang natanggap, mga idol at mga babayan? So lumalabas na itong si Manang Amy Marcos ay hindi nagsasabi ng totoo, mga idol at mga bayan. So bakit kaya hindi pa na-transmit yun pong enrolled bill? Base po sa ating nabasa, mga idol at mga babayan, yung ratified bill na yon ay kailangan yung 19th Congress mismo yung mag-transmit sa ating Pangulo. Pero ginawa yung ratified bill na yon, last minute na lang yata yon, mga idol at mga bayan, huling sesyon ng 19th Congress. So dapat yung 19th Congress yung mag-transmit sa ating Pangulo. Kaso nga po nag-adjourn na. Pagkatapos nung maratipikahan ng Senado, yung panukalang batas na yon ay nag-adjourn na yung 19th Congress, natapos na. Natapos na nang hindi po natatransmit sa ating pong Pangulo yung nasabing panukalang batas o ratified bill. At base din sa ating nabasa, kapag walang transmittal na nangyari, ay walang batas na mabubuo. Kaya pala, mga idol at mga babayan, kaya pala antay tayo ng antay, wala naman pala tayong inaantay. At base doon sa ating nabasa ay pwedeng mag-expire at pwedeng mamatay yun pong nasabing panukalang batas kapag nag-adjourn na yung sesyon.
So, ibig sabihin ay kailangang antayin yung 20th Congress o yung susunod na sesyon. Pero, kapag ka yung 20th Congress na, yung gagawa nun, ay kailangan ulitin po yung bicameral process. Yun po yung sabi doon sa ating nabasa. So parang back to zero yata, mga idol at mga bayan. Kailangan umpisahan ulit sa umpisa. Yan po ay kung bubuhayin muli ng 20th Congress yung nasabing panukalang batas na magpapalawig sa termino ng mga kasalukuyang nakaupo na mga barangay officials at magpo-postpone dito sa December 2025 election. So ngayon ay malinaw po na wala pang naitatayong batas para ipagpaliban yung nakatakda na December 2025 election. Ibig sabihin lamang po, tuloy na tuloy itong December 2025 election. O, kaya kung mapapansin niyo yung COMELEC ay patuloy na naghahanda at nagtakda po ng voters registration para po doon sa mga kwalipikado na bumoto sa darating po na December 2025 election. At sa mga magulang po na mayroon pong edad 15 hanggang 17 years old, sila po ay kwalipikado na bumoto sa darating po na SK election sa December 1. So ibig sabihin, pagka ang edad mo sa December 1 ay 15 ka o kaya ay 17 ka, ikaw po ay pwedeng bumoto sa SK election. Ayan. So magsisimula po yung voters registration 8 a.m. hanggang 5 p.m. kung di tayo nagkakamali. Yan po ay sa Agosto 1 hanggang Agosto 10. So 10 araw po yung voters registration. Ngayon po ay aabangan po natin kung muling bubuhayin ng 20th Congress yung pong nasabing panukalang batas na magpapalawig po sa termino ng atin pong mga barangay officials. Kagaya po ng sinabi ko tuloy na tuloy po yung December 2025 election kasi wala pang naitatayong batas na magpo-postpone dito po sa barangay at sangguniang kabataan election ngayon pong darating na December 2025. Kaya sa mga nagbabalak po na tumakbo sa darating po na eleksyon sa Disyembre ay patuloy po kayo maghanda at yung filing ng Certificate of Candidacy or COC ay sa October 1 hanggang October 7. Yun po yung hindi binago ng COMELEC. Pero yung schedule ng voters registration ay iniurong nila sa Agosto 1 hanggang Agosto 10. Katunayan lang na tuloy itong December 2025 election as of now. So ayan, ngayon po ay yan muna yung ating update para sa barangay at sangguniang kabataan election. So abangan po natin yung 20th Congress kung muli po nilang bubuhayin yung nasabing panukalang batas. Ayan, maraming salamat po sa inyong panonood. Ingat po tayo lahat. Bye-bye po.